Play, mga Team No Skip. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable, Ambet Nabus. Ayan, naaawa din ako. Kung last time, na parang binigyan natin ng ng credential or ng kredito ang pagkatao ni Richie Rivero. This time, gusto rin naman naming i-vlog at bigyan ng importansya din naman si Gigi Delana. Kasi bukod sa naging paborito namin ito nung time na nasa tawag ng tanghalan siya, yung naging kaibigan nating mayor, naalala mo, sa Los Baños, yung binarel, yung pinaslang. Nakatabi ko nung mga time na nag-grand finals, taga ano kasi to Los Baños si Gigi at binigyan nila ng magandang suporta nung mga panahon na nangangailangan dito sa text component or voting nung mga panahon. Tapos hang nagkakilala kami kahit kahit nakikita ko na si Gigi noon sa ABS. Alam mo 'yon, ang ganda ako sa kanya. Kaya lang nagulat ako nung pandemic na kung saan nakilala siya at yung banda niya. Ano ba pangalan ng banda niya? Alam ko yung banda yan, The DG Vibes, na talagang sumikat sila doon, talagang milyones ang views, tapos yung engagement nila. In fact, doon nga during the pandemic na nagkaroon ng series si Gigi Delana, nakatambal niya si Gerald Anderson. Nakakaloka lang kasi ito, ikukwento ko lang to kasi nagkaroon kami ng pagkakataon na ma-set visit pa yun Kasi naalala ko, na interview ko pa that time, si Celeste Legaspi nga ba yun? Yung isa sa mga kasama nila doon. Tapos si Gerald Anderson. Basta, sana nga lang, makikita pa rin naman natin yan kasi I'm sure, ano naman yun, traceable naman yan Kaya lang nakakapagtaka na ang ganda-ganda nung series na yun. Hindi siya series o movie. TV series o movie, hindi ko na maalala. Movie yata, no? Sigurado ka? Correct me if I'm wrong kasi nahilo na rin ako ng mga panahon ng pandemic na ginawa yan. But anyway, ang ganda na sana ng break na yon ng pagkakataon kay Gigi. Lalo tapos nagkaroon lang ng parang problema kasi yung management, yung mga nagpapayo kay Gigi kasi gusto ng ABS na i-under contract siya, exclusive. Pero hindi nga ganun ang nangyari hanggang nakita na nga lang natin na mas nag-focus itong si Gigi sa kanyang Gigi Vibes na banda na talaga namang viral ang bawat kinakanta nila or bawat bawat gig nila kumbaga. And until sa mga panahon na to 2026 ganun pa rin ang nangyayari. Kaya lang may mga unsavory na mga comments na ipinupukol sa kanya. Lalo na nga, na-chismis pa nga yan, di ba, na di umano'y nabuntis ni Gerald, etc. Merong ganito, ganyan. Pinagsidosya siya dati ni Julia Barreto. May mga ganon. Pero lahat po yun unfounded or walang katibayan, walang ebidensya at hindi totoo. Kung fake news. So anyway, recently, may balita na naman tayo kay Gigi na nakita natin dun sa video na sobrang payat. She's sporting like a very boyish na cut, tawag sa ganon, basta maiksi yung buhok niya ngayon, na nakita namin dun sa video na binubuhat siya ng mga agad na nagbigay sa kanya ng assistance nung mag-collapse po siya pagkatapos ng kanyang performance sa isang event sa Samal, Davao del Norte noong first week ng March, mga March 7, March 8, ganyan. Ngayon, kumalat nga yung video na yon na hindi lang naman yun ng first time na sa pamagitan nga ng kanyang management na Tritone o Tritone Entertainment, na-confirm naman na nasa maayos ng kalagayan at nakalabas na siya ng hospital, and actually, in-honor pa nga ni Gigi yung natanguan niyang kompromiso para magtanghal lang, kasi 2 nights yun Saturday and Sunday. Saturday nangyari yung pag-collapse niya, Sunday nag-perform uli. But anyway, kung inyong matatandaan, nung 2023 din po, napabalitang hinimatay yan si Gigi sa isang show nila po yan sa Ilocos Norte.
yung po yung same araw, same day, na habang papunta sila sa Ilocos Norte, nagkaroon ng aksidente, na-involve sila sa car accident na kung saan kasama niya yung mga kasama niya sa bandang The GG Vibes, nag-sustain sila ng minor injuries lang naman habang papunta nga sila sa naturang event na tinuloy pa rin yung show kasi yun na nga, pag ng after the accident na nagkaroon sila ng mga konting injury, nag-perform pa rin sila. At naulit nga po yan nitong March 8, 2026, 3 years after, na itinuloy pa rin ni Gigi yung pagpe-perform niya to show na talagang she's very professional, committed siya sa kanyang mga binibitawang kontrata or salita or pinipirmahang mga kontrata sa event. So, doon siya hinahangaan. Pero yun nga po, siguro naman hindi lingid sa kaalaman ng lahat na talagang sobrang dumaan sa matinding anxiety issues, nagkaroon ng mental problem, kasama pa din yung naging problema niya sa kanyang eating habit na siya na nga rin mismo ang nag-reveal alam ko sa podcast ito ni Tony Gonzaga na ni-reveal niya na siya'y may bulimia, 'di ba? Kung yung iba sinasabi niya yung may anorexia nervosa ba or what, siya bulimia na lahat ng pumapasok sa bibig mo, kinakain mo, after mong madyan, hindi pa nadadigest, isinusuka mo na inilalabas muli. Kaya iyon ang isa sa mga naging resulta ng di umano'y pagkakaroon niya ng mental anxiety, na madalas pa daw na sinasabayan ng pagkakaroon niya ng fatigue, tapos yung pagkakaroon din niya ng mga vocal nodules, dahil nga syempre singer siya, tsaka talagang beritera yan, hindi talaga imposibleng naaapektuhan yung kanyang yung vocal cords niya. So nagsabay-sabay itong lahat sa panahon na medyo depressed din siya, na akala daw niya ay nakabangon na siya, nang mamatay ang kanyang nanay due to cancer. Yung nanay niya na talagang for the longest time ay sinusuportahan niya, pinapagamot niya, tapos nung finally ay sumuko na or hindi na nakayanan, akala daw ni Gigi okay siya, pero yung pala hindi. Kaya nga parang doon niya binuhos sa pagkanta, sa pagkakaroon ng mga gig kasama ang kanyang banda na yung recovery. Nagpatong-patong po yun, yung sinasabi ng ating mga kaibigan na yung vocal nodules, tapos yung kanyang sleeping habit, yung kanyang eating habit, yung bulimia, yung over fatigue, extreme fatigue ha. Kaya nagko-collapse siya, lalo pat nakikita natin ngayon ang itsura niya ng sobrang payat na sinasabi nga rin ng iba na siguro apektado pa rin siya ng mga nagdaang intriga at iskandalo sa kanya na kung tutusin, sabi nga natin kanina, fake naman, wala namang katotohanan. So gusto naming sabihin, Gigi, sana lakasan mo yung loob, tibayan mo pa. Isa ka sa mga hinahangaan namin naging produkto, hindi ka man naging grand winner ng tawag ng tanghalan dun sa season mo, pero isa ka sa mga talagang sumikat, umangat ang karir, tapos nag-evolve kasi dito sa banda mo, iba, lalo pag kinakanta ninyo yung mga 80s and 90s songs na talaga namang nagba-viral at nabibigyan ng panibagong boses, panibagong tinig, panibagong atake. So sana manatiling ganon at alalahanin mo, marami ka pa rin mga supporters, marami rin namang nagmamahal pa rin sa ito, mahanga sa'yo, isa na ang Unbettable channel dyan. Kaya Gigi, good luck, God bless you, and stay well. Sa ating mga ka-Unbettable channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang Simas Philippines, ang Bistado, ang Vulgar, ang Hataw, Mama Shakeable Revilla, Well, ang concert ni Niyong po sa March 28 na, Sabado po ito, sa Academy of Rock. Abangan nyo po yan, mga special guest niya dyan, sina Yondi, sino pa ba yon? Si Justin McClare, tsaka si Maven. Tapos, musical director si Rock Santos, stage director si Dondon Parillas, o diba? Concept and direction by Ambet Nabus. Ang mga major sponsor o presenters dyan, ang Emerald Philippines at ang Invictus Academy, kasamang Star Pop at ang ABS-CBN Music. Co-presented by Faces and Curves, La Visual Corporation, One Dental Place, Dr. Pong Magtibay, maraming salamat. Ano pa ba? Simas Philippines, ano pa doon? Sandbox, Fernando's Bake Shop,
Ideal Vision, at marami pang iba. Jojo Braga Issues, of course. Jojo, maraming salamat. O, yan po. Kita-kita po tayo March 28 sa Academy of Rock. 4 p.m. MediaCon, 5:30 show proper. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambaro Palamat Nabus. Nagpapasalamat. O yung ticket na tatanong ng ticket sa concert, for donation. Punta lang kayo doon, may ticket, tapos mag-donate kayo. Charot! Kung may problema, may payo rin siya. Simple pero solid, swak sa masa. Papa Ambeteble, kilala ng